Yo, what's up mga Dre? Kamusta? Andito na naman tayo para mag-vlog, magpakita ng mga kalapati na pula. So ngayong araw, ah yung mga kalapati ko na breeder, yung mangilan-ngilan sa kanila pinaghiwalay ko dahil 2 months na silang magkapares at hindi sila nakakapag-produce ng mga squabs or mga young birds. Although merong isa doon na nakapagpapisa naman siya. Ito yung anak nila. Wala, nabilipad, namamasyal yung anak nila. So simula nung na simula nung nakapag-produce sila ng isang YB, hindi na nasundan, 2 months na. So paghihiwalayin natin sila, and then yung dalawa naman hindi talaga sila nakakapag-produce. It's either matagal mangitlog. Pag nangitlog naman, hindi nag-fertile. Pag nag-fertile naman, hindi na pipisa. So okay lang yan, kasama sa experiment yan, kasama sa proseso yan. Pero meron tayo dito ng mga proven, hindi natin sila ginalaw ng mga Dre. So kapag ikaw, suggest ko, kapag ang tirada ko kasi dito sa aking lope, kapag proven na sila na nangingitlog, hindi ko na sila pinag-iwalay, forever na sila talaga. Talagang ganoon na sila, oh. Ayan. So ngayon papakita ko sa inyo yung mga ipagsha-shuffle kong mga kalapate, mga Dre. At yung mga dating pares din ipapakita ko rin sa inyo, i-introduce ko din sa inyo sa mga bago pa sa aking YouTube channel ng mga Dre. Sa aking munting YouTube channel ng mga Dre. So tara, pakita ko na sa inyo yung naggagandahang mga kulay pulang kalapate. So yung mga hen nilagay ko muna dito, mga Dre. Ayan. So eto, isang Serbian high flyer na babae, mga Dre. So mag-iisang taon na tato. Ayan. Tapos ito, mahigit 1 taon na. Ayan. Pakistani naman yan. Pakistani. So ayan, nakapag-produce na yan ng 2 clutch sa akin. Isang purong Pakistani high flyer at saka crossbreed ng racing na kulay pula, recessive red, no, mga Dre. And then ito naman yung isa. Nakapag-produce na to ng 2 beses. Ayan. 2 beses na siya nakapag-produce. Yun nga lang, binigyan ko siya ng bagong pares, at dun sa bagong pares na pinagbigyan ko sa kanya, hindi naman siya, mali. So wala pa pala ako nagpo-produce dito, mga Dre. Ayan. Ayan yung dating pares ni Bio Booted, John Grondelier. So ang unang naging pares niyan, John Grondelier, yung may balahibo sa paa. Sinubukan kong 3 beses, hindi nag-work out. Tapos nung nilipat ko siya sa bagong pares, hindi naman nangingitlog. Hindi sila nangingitlog, dalawang buwan na silang di nangingitlog, mga Dre. So ayan yung mga hen, hiniwalay ko muna. Isinama ko muna sila dito sa flyer slope dahil wala pa naman akong stock loop, no, mga Dre. So papahingayin ko muna sila, ayan, sa relasyon para maka-move on sila. Ayan. So ito hen at hen, ayan. So papakita ko sa inyo. Ito yung pares nito, dating pares nitong hen na Serbian high flyer. Ito 'yun. Ayan. Ayan yung pares yan yung dati niyang pares. So mahigit 2 buwan. Mahigit 2 buwan ko na silang pinagpapares, pero even a single egg hindi sila nagluluwal. Samantalang ito, ayan, hindi ko naman pinapansin to, hindi ko masyadong binibigyan ng atensyon, pero nakapagpapisa ng 2 itlog. Partida, mga Dre, hindi ko kinendeling yan or candling. Hindi ko na chinek kung fertile yan, basta hinayaan ko lang. So ganyan sa pagbe-breed, mga Dre, no? Kapag hindi ka masyadong interesado, dun sila magbe-breed ng malupit talaga, mga tol. Alright. So ito, hindi ko pinakailaman to dahil proven naman sila. So hintayin na lang natin yung ilalabas nilang bago. Alright. So andito naman. So etong hen na yan, ang dating jowa niyan ay ito. Ayan. Si Tiger Grizzle, mga Dre. Ayan. So etong Tiger Grizzle na to, merong dating asawa yan. So kanina nabanggit ko
kanina nabanggit ko na kapag mayroon ng proven na ano na pares, hindi na pinaghihiwalay. Dito naman, sinubukan kong ipares yung dating asawa nito na proven dito. Ayan. Kasi nga, yung dating asawa nito, which is yun, wala. Hindi talaga sila makapag-produce. So, pinagpalit ko ng pares. Pero sadyang wala sadyang nakakaputang ina talaga pero ayos lang yan. Yung mga tol. Ayan. So ito, kulang pa. Para sa akin feeling ko kulang pa yung mga panahon para obserbahan. Kaya hindi ko muna sila pinagpalit or pinaghiwalay ng mga dre. So dito naman, ito pa. Itong Pakistani hen na to, ano naman to, proven. Ayan. So, nakapag-produce na siya ng 2 beses. Pero ang tagal hindi na nasundan. So, ililipat na natin siya ng pares. Ito yung dati niyang asawa, mga tol. Ayan. Tapos yung anak nilang dalawa, nakapaglabas ng halos stencil yung itsura. Actually, namamasyal nga dyan eh. Ayan, hindi ko alam kung saan sila namamasyal. Baka nandun sa puno-puno na yan. Ayan. So, yun yung mga dating magkapares. Ngayon, pag-usapan naman natin yung mga future na ipagpapares natin, mga dre. So, nakikita nyo tong hen na to. Ayan. So, yung hen na yan, para hindi na magulo yung mga kulay, mga dre, naisip ko na dito ko siya ipapares. Ayan. Para hindi na magulo yung kulay, oh. Ayan, oh. Agilang-agila yung kartadahan, no? Ayan, di ba? Gandang-ganda ka. Gandang-ganda ka sa pinagpares mo pero ang tagal no? Ang tagal makapag-produce. Pero ayan, sige, subukan nating mag-shuffle. Ayan, no? At least hindi nalalayo yung kulay niya. Ayan. Pero hiniwalay ko muna, pinagpahinga ko sila sa relasyon para makamove on muna sila, yung mga emotion nila, yung mga damdamin nila. Kung gusto nila mag-shot dyan, mag-shot sila. Bibigyan ko sila ng MP lights mamaya para makapag-move on sila, no, mga dre. Ayan. Tapos ito naman. Ito. Para hindi na magulo yung kulay. Ito, grisel, di ba? Grisel yan. Dito natin siya ipapares. Pero red grisel naman to. Ayan. Red grisel naman yan. Tol. Para hindi na magulo yung kulay. Pares-pares na talaga. Tapos ito, nakikita nyo, yan yung dating jowa nung Pakistani na grisel. Recessive red yan, mga dre. Pero ang magulang niyan, stencil. Ngayon, ipapares natin yan. Para hindi na magulo yung kulay, ipapares natin yan dito. Ito. Kasi nung una, ang trip ko, pag halu-haluin yung kulay. Yung kumbaga, nanggugulo ng kulay, no? Ayan. So yan ang magiging kapares niya soon, mga dre. Yan. So pinapahinga lang natin sila, pinapag-move on. Tapos yun na yun. Hahanda na natin sila. Yan. So hanggang dito na lang po ang ating video. Maraming salamat sa panonood at sa pagpasyal dito sa aking munting YouTube channel. Kung gusto niyo pa ng mga gantong mga kalapate na medyo kalmado lang yung atake, hindi masyadong focus sa karera, bagkus tamang enjoy lang sa pag-aalaga ng mga kalapati natin na kahit pa paano kaaya-aya sa mata at nakakapagpatanggal ng stress. Yun na nga, huwag mo kalimutan mag-like, comment, and subscribe at hit mo ang notification bell para mas malupit. Alright, let's go.